of Lord, come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Amen. Fill my cup, fill it up and make me whole. Yes, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Inanya ko muna makaupo, mga kapatid. Magandang umaga, muli, magandang araw sa inyong lahat. Muli, ganda ng awitin. Ito'y tumutugma lamang sa araw nito upang masigit na may payag ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Kanina, ang papapayag natin kapatid ay ang ginawang pagliligtas ng ating Panginoon. Ngunit naniniwala ako hindi lamang doon hindi doon natatapos ang biyaya ng Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon katulad ng inawit kanina, ano ba yung title? Your plan is to prosper. Kaya tayo ay magkaroon ng katagumpayan, magkaroon ng kapayapaan, at magkaroon ng sapat na pangangailangan sa buhay na ito. Hindi lamang yung iniligtas tayo. Dahil kung iniligtas lamang tayo ng Panginoon sa kanyang pagkapako sa krus, na mamaya wala na tayong isasaing, diba? Mahihirapan tayo. Maaari nating sisihin ang Panginoon. Bakit mo pa ako iniligtas? Gayong naghihirap ako. Alam ko na maraming nararanasan tayo tungkol sa mga bagay na yan. Pero kung nalalaman lang natin, nababatid natin kung ano ang talagang layunin ng Panginoon, katulad ng awitin kanina, ang kanyang plano ay tayo ay magkaroon ng katagumpayan. Bagamat, ang iba sa atin ay sapat na sa kanila kung ano man meron sila, lalo na yung may meron kaya sa buhay, may trabaho, pero paano naman yung mga walang trabaho? Diba? Marami tayong nararanasang struggle sa buhay. Pero tanda natin kapatid, nais buksan ng Panginoon ngayon kung paano natin tatanggapin ang prosperity. Amen ba? Sino ang gustong tumanggap na masigit pa ang pagpapala ng Panginoon? Tumas lang ang kamay. Huwag kayong mahiya. Thank you, Lord. Lahat naman pala. Yan ang tatalakayin natin sa araw nito. Ang oras ay ang ating pamagat, kapatid. Tatalakayin natin sa araw na ito. Lagay mo. The truth about prosperity through the principle of God. Tamang-tama yung timpla ng araw natin ngayon, yung awiting na yun. Dahil kung maging sapat lang yung iligtas tayo sa pagkakabihag sa mahirap na kalalagayan, ano pang silbi? Yes, Lord, thank you, Brad. Ano ba, minsan meron tayong naririnig tungkol sa mga sabi-sabi, opinyon ng tao, lalo na sa mga iba-ibang simbahan. Maaaring ganun din tayo, na para bang hindi natin nagugustuhan ang marinig ang ibang simbahan na itinataas nila yung prosperity gospel. Parang hindi maganda ang pakinggan. Dahil wala na silang ibang inatupag, inisip, kundi yung mga bagay na material, pero hindi naman talaga masama yun. Kailangan tamasahin natin ito. Kailangan natin itong ma-experience natin sa buhay habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pera? Kung pera ang pag-uusapan. Hindi sa ayon sa tradisyon ng tao, opinyon ng tao, kundi ayon mismo sa salita ng Diyos. Doon tayo babatay. Kasi minsan,
lumahakbang tayo na pansarili nating opinyon, pansarili nating kakayanan o pamamaraan. Yun pala, bilang kung ikaw ay lingkod ng Panginoon, hindi maaaring pansarili mong kaisipan o pagdidesisyon. Kasi ito'y maaaring sa dulo ay mawawala ito. Para kang nagtayo ng tore, pagdating sa dulo, babagsak. So, kailangan pala ipagkatiwala natin dito sa Panginoon. Maging ang ating pananampalataya. Na ang paglilingkod natin ay hindi maaaring patumpik-tumpik tayo, alam mo na, minsan madaling sabihin, pa-absent, gano'n. O maraming mga excuses. Pero kung talagang naroon ang iyong init sa paglilingkod sa Panginoon, ay makikita ng Panginoon yun. Masigit na ang pagtatagumpay sa katagumpay ay makakamdan natin. Minsan, para mahirap kasi meron sinabi ang ating Panginoong Yesus na isang mayaman na sinabi niya, na minsan lumapit sa kanya, na paano makakamtan ang buhay na walang hanggan. Isang yung mayamang binata na may katungkulan. Hindi na natin kukunin, babasahin. Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Madaling pagpapaliwanag ng Panginoon. Na inutusan niya, ibenta mo lahat ng pag-aari mo at pamigay mo sa mga duka. Mabigat talaga yun. Mabigat sa kalooban niyo na ng mga pag-aari niya. Ano ang sinabi sa huli ng ating Panginoong Jesucristo? Napakahirap ng isang mayaman na makapasok sa karanan Diyos. Ganun ba talaga yun? Masama ba ang maging mayaman? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Sabi dito, ano ang totoong dahilan? Bakit pinagpapalaan ilan? Habang ang iba ay nanatiling mahirap. Masama? Nga ba ang umunlad o yumaman? Ito kay kalooban ng Diyos. Ang mahirap ay manatiling mahirap. Ang maling paniniwala maaring naging hadlang sa iyong tagumpay. Pero ano nga ba ang sinasabi ng kasulatan? Ano ba ang maling paniniwala tungkol sa pera at ang tunay na kalooban ng Diyos? Yun ang ating titingnan, mga kapatid, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Pwede ba manalangin muna tayo? Yes, Lord, hallelujah. Muli, nagpapasalamat po kami sa araw nito na muli po kami tinipon. Muli, salamat, tagalay pa rin namin ang physical naming katawang ito po, Panginoon. Dahil kung meron na ito, kung mahina ng lubusan, hindi na namin ito magagawa, nadali namin ang aming katawan upang makapagtipo ng Diyos, upang gawin namin masamba ka, mapapurihan ka. Salamat at patuloy mo po kami, Panginoon, na pinagpapala. Marami pong salamat, O Diyos. Muli, sa malilipas na oras na ito po, Panginoon, magpahayag ka sa amin ng iyong mga salita upang ito, Panginoon, ay maging gabay namin sa paghakbang namin, Panginoon, sa pananampalataya habang po kami ay naglilingkod sa iyo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na nakahanda ang iyong mga pagpapala na tatanggapin namin mula sa iyo, Panginoon. Panginoon, binubuksan po namin ang aming mga sarili na nawa po, Panginoon, pagkalubong ang mapagpapalang ito ng bawat dyan sa amin po, Panginoon. Ama, ang iyong lingkuran narito sa likod ng pulpito ay pangunahan mo po, Panginoon. Marami pong salamat. Pinapupuring ka namin. Sinasamba iyong dakilang pangalan. Tangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. And everybody says, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ito nga ba ang tunay na kalooban ng Diyos, ang mga bagay na tayo ay maghirap? Minsan talaga napakahirap na nakakaranas tayo ng kahirapan sa kapamumuhay natin sa mundo. Pero hindi pala iyon ang layunin ng Panginoon sa atin. In Proverbs chapter 21, verse 20 and 21, ilagay mo, kapatid. Sabi dito, may mahalagang kayamanan at langis sa tahanan ng pantas.
ngunit ito'y sinasakbal ng mga pang-English nga. There is a treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. Titingnan natin na maigi, ba ang pinapahayag ng salita na ito? Na sinasabi dito, merong kayamanan na maaari nating hilingin to be desired. And oil, langis. Kung titingnan natin, pag-aaralan natin maigi, ang oil o ang langis na ipinapahayag ng kasulatan ay sumisimbolo ito ng Espiritu ng Panginoon. Kaya, inaano dito, kayamanan, ito'y maaaring ilagay na natin sa material na bagay. At kasabay na yung sinasabi dito, to be desired, mitiin, at merong langis, walang iba kundi ang Espiritu ng Panginoon. Na ang Espiritu ng Panginoon ay walang pagkakaiba kundi ang kanyang salita dahil ang Espiritu at ang salita ay isa. So, doon ang dapat nating makita. Meron ditong makikita nung tinitingnan ko to na ang salitang ito, merong malalim na nais ipahayag ang Panginoon. Ito'y mihiwaga kung hindi natin ito makikita. Kung walang magtuturo sa atin na Espiritu, hindi natin ito maiintindihan. So, ngayon inihahayag sa atin ngayon ng Panginoon. Meron pala tayong pag-asa na binibigyan tayo ng pagkakataon na mithiin natin ito. At ito'y matatanggap natin. Merong kayamanan na mithiin natin. Kung hindi pa tayo nakakatanggap nito, sa ngayon ay pagkakataon na natin na humingi tayo. Sabi dito, there is a treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. Ang sinasabi ng kasunod dito, ilagay mo sa Tagalog, ilagay mo, kapatid, yan. Ang wise ay ang pantas. Sino ba nga ang mga pantas nito? Yung mga pantas ba sa labas? Yung mga madudunong pang mga tao na walang pagkakilala sa Diyos? Yung mga madudunong ng mga tao na walang alam tungkol sa biyaya ng Panginoon? Ang sinasabi ditong pantas, yung mga taong dinatnan ng salita. Nakukuha niyo mga kapatid? Ang bawat isa sa atin ngayon na tumatanggap o tumanggap ng salita ay dinatnan ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng kaunawaan, kapatiran tungkol sa salita ng Panginoon. Dahil ilinalagay dito sa salitang ito, kung wala kang batid alam tungkol, kung hindi ka pantas, ay maaaring hindi ka tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Bagamat ang mundo, ang makikita natin, may experience natin, maraming maunlad ng mga tao. Isipin natin ang ulan. Ang ulan, pag umulan, ibig sabihin, ito'y laganap. Mga halamang hindi mabuting halaman, nasosustain din ito sa pangangailangan ng tubig. Lalo na ang mabubuting halaman. Di ba? Kaya, ganun din sa tao, sa mga taong na nabubuhay sa mundong ibabaw. Gumawa ka sa sarili mong paraan, magnakaw ka, manluko ka, mag-corrupt ka, di ba? Gobyerno natin, sobrang gano'n ang mga nangyayari. May mga corruption na yan. Kaya nagkakagulo. Hindi nagkakaunawaan. Panay ang banggaan, panay ang siraan, gusto kang magpatayan dahil sa kanilang mga korupsyon, pagnanakaw. Tingnan niyo, si Duterte nakakulong ngayon sa Netherlands, sa ICC. Dahil merong kinakaharap na akusasyon sa kanya. Pero mo, ang hirap ng kaso niya. Yung kaso niya, yung akusasyon siya, lahat ng
laban sa mga tao. Marami naman kasing pinatay, more than 30,000 people yung panahon niya. So, naiintindihan niyo siguro ito. Pero ang sinasabi sa Proverbs chapter 21, ay ang pagpapalang ito ay para sa mga pantas. Kaya lang minsan, merong mga nararanasan, ako, matanda na ako, salamat sa Panginoon at binigyan ako ng inspirasyon ng mga pinangangaral natin ngayon. Naranasan ko ang mga pagsubok, mga hirap sa buhay kasama ng aking asawa, pamilya. Ngayon ko nalaman na ang totoo palang pagpapala ay mula sa Diyos. Kaya, ang pagpapalang ito ay espesyal para sa atin. Siguro naman, lahat tayo nais magkamit at tumanggap nito. Sabi dito, paki-English nga, sabi dito, in the dwelling of the wise. Alam mo mga kapatid, binabanggit din dito yung pananahan. Kung tayo nga ay naging pantas sa kanyang harapan, at kung tayo ay tumanggap ng kanyang salita o ng oil, ibig sabihin mga kapatid, nananahan sa atin ang salita. Kaya sabi dito sa English, desired and an oil in the dwelling of the wise. Kung nananahan sa atin ang salita, walang pag-aalinlangan na pagkakaluban tayo nito. Langan lang naman, marami tayong pag-aalinlangan sa ating mga kaisipan na baka. Pero, kaya sabi ko nga sa ating kapatid na mayroong nagkausap kami, sabi niya, nahihirapan yata ako ngayon, may nakita. Sabi ko nga, ako rin sa tindahan namin, kahapon nga, wala pang 500 yung benta ko. Sabi niya, nahihirapan daw. Sabi ko, humingi ka. Dahil pag humingi ka, bibigyan ka, at magagawa mong tugunan ng pangangailangan ng pamilya mo at ang suporta sa iglesia. So, gano'n ang kalakaran, ulayunin ng Panginoon. Tiyan mo sa Acts chapter 9, verse 5. Lagay mo sa Acts chapter 9, verse 5. Jesus. Acts chapter 9, 15 pala, 15, not 5. Ayan. Ito yung si San Pablo. Nung dati, hindi pa siya apostol o hindi pa siya lingkod ng Panginoon, nakasalubong niya ang Panginoong Hesus at merong kanyang sinabi at siya ay nabulag. Inutusak siya na pupunta sa isang lugar na makamit niya doon ang isang apostol o disciple ng ating Panginoong Kristo na si Ananias. Doon sila nag-meet. Sabi dito, ayun, pagpapahayag sa sulatang ito, sabi dito, datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon. Ito yung sabi ng Panginoon kay San Pablo, pumarang ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin. Upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ng Israel. Paki-English nga kapatid, mas madali maintindihan. Sabi dito, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel. Alam mo ba yung chosen vessel? Katulad kanina na tinalakay natin sa Proverbs chapter 21, na ang pantas ay kinakailangang maging tahanan o maging templo ng Diyos. Maging sisidlang ka ng salita. Maging sisidlang tayo ng kanyang espiritu. Kaya nga si San Pablo,
dito ipinapahayag, dati siyang mang-uusig ng mga Kristiyano, pero isa'y nakatalaga nang tawagin siya ng Panginoon. Dito nahayag. Sabi dito, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel. Siya ay hinirang, siya ay sisidlang hirang ng Panginoon. Di ba, mga kapatid? Tayo ay mga sisidlang hirang. Kung hindi nananahan sa atin ang Espiritu ang salita ng Panginoon, narito pa kaya kayo? Ilang taon na tayo nagsasama-sama dito. Nakakapagod. Diba? Naghahanda ng mga isusuot, ano pang mga bagay, ano pang mga nangangailangan sa iglesia, bagamat meron tayong struggle sa pangangailangan. Nandoon pa rin. Ang init. Ang may paglingkod natin ng ating mga sarili sa Panginoon sa mga pagtitipon. Para bang ibaga sa pagkain, nakakasawa na. Diba? Maaaring magsawa kayo sa mukha ko. Maaaring magkasawaan tayo. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa tinanggap natin, dinatnan tayo ng salita ng Panginoon, naroon pa rin ang ating kasiyahan sa puso. Diba, mga kapatid? Dahil yan ay biyaya ng Panginoon sa atin. Palakpan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Kasi minsan, iniisip natin, tama na yung kalagayan ko na ito, na kahit isang kahig, isang tuka, kung ano na lang. Pero, kung bubuksan natin, may pakikita lang ang kaisipan ng bawat isa sa atin. Lahat tayo nais umunlad, di ba? Kaya nga tayo lumalayo, nag-a-abroad tayo. Pero, kung gagawin natin ang tama, kahit lumayo tayo, na, di ba, marami mga lingkod ng Panginoon na nagsabi na lumakad sila sa pananampalataya. Naging kasama nila ang Panginoon at hindi sila pinabayaan. Kung iisa-isahin ko, marami. Isa na rin si Abraham. So, basta yung tayo ay, ang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon ay naroon ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya napakahalaga na tayo ay magtitiwala sa Kanya. Dati, ako, gawa ko ng gawa, trabaho ko ng trabaho, na sa pansarili ko lang kaisipan, kakayanan. Ayun, bumagsak din ako. Ngayon ko lang na-realize na sana kung pinaubaya ko yun sa Panginoon, maaring milyonaryo ako ngayon. Oo, sa mga kapatid, yan testimony ko na yan. May dalawa akong tindahan sa Nabua, pero hindi prosper kasi mali. Mali nga. Kaya minsan sinisisi ako ng asawa ko. Huwag na natin yun. Talagang, alam yan Sister Eli, bata pa yan. Nanay niya, kilala ko na meron akong ganon. Meron kang kabuhayan, pero hindi nag-prosper. Salamat na lang. At muling pinasagana ng Panginoon ang aking buhay na narito na rin kahit papano, meron na rin kapayapaan. Kahit sa lahat sa pananalapi, masasabi ko merong katagumpayan akong tinanggap sa Panginoon. And 1 Timothy chapter 6, verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nakasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Tignan niyo mga kapatid, pag nababasa natin ito, para mabibigla tayo ay mali pala. Mali pala ang yumaman o umunlad sa buhay. Siyempre, mababasa mong ganun. Dahil ugat ng kasamaan.
Diba? Para sa akin, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Paano ka hakbang sa pananampalataya? Paano mo gagamitin sa tamang paraan? Kung merong salapi, hindi yung magmamataas ka o ano pang mga hindi tama, yun ay masama. Hindi lang sinasabi dito, hindi naman perang masama dyan eh. Kung titingnan natin, sapagat ang pag-ibig sa salapi, ang masama doon yung sobrang pag-ibig mo sa salapi. Yun ang masama doon. Hindi yung pera. O kaya, inuna natin kanina, yung tungkol sa ano ang dapat nating hilingin sa Panginoon. Mananatili ba tayong kapos? Mananatili ba tayo nakalubog sa mga utang? May problema ako sa mga utang. Totoo yan. Sana palayain tayo ng Panginoon. Sumagana tayo. Merong lalapit sa atin, sa ating iglesia, merong nangangailangan. Maluwag tayong magbibigay. Yun nga inaano namin dito eh. Yung meron tayong paluluwal. Merong kasaganaan. Dahil kung merong nangangailangan, meron tayo. Kahit hindi sa individual. Dahil nagkakaisa tayo. Mga bagay na pangangailangan. Kailangan maging maluwag. Pero kung kapos tayo, ay, wala tayong magagawa, di ba, mga kapatid? Wala tayong magagawa. Kaya, ito yung araw na nais ng Panginoon, na ipinakikita, ipinapahig sa atin ng Panginoon. Kung tayo nga ay ang mga pantas, ngayon ang pagkakataon, umiling tayo sa Kanya. Amen ba, mga kapatid? Yan ang pinapahid ng Panginoon sa atin ngayon. Hindi masama ang salapi. In Matthew chapter 6, verse 24, kunin natin. Sabi dito, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya magtatapat siya sa isa at papawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So, ito'y isang very parable words ng Panginoon na hindi naman talaga dapat tayo, huwag nating madaling salita, kung ibubuhos natin ang ating sarili tungkol sa mga material, kayamanan, pang bagay, pera, nakakalimutan na ang Panginoon. Wala na tayong nagawa, kundi yung na lamang ang ating bibigyan ng panahon. Yung trabaho, yung negosyo. Kaya ako, salamat sa Panginoon. Nangihinayang pa rin ako. Sabi ko, sana ang linggo, nagtitinda ako. Kasi mas marami talagang namimili pag linggo sa palengke. Di ba? Na ang tao kasi walang trabaho, walang, di ba? Buwelo sila pumunta sa palengke para dumaan sa mga palengke sa bayan. Pero salamat sa Panginoon dahil sinuko ko yun. Hindi ko na yung panghinayangan. Matagal na. Ay, ito naman, humihinga pa rin. Kahit sumasakit ang likod. Kasi dumadala sa katandaan. Ibig sabihin, huwag nating pababayaan ang paglilingkod sa Panginoon. Kahit may trabaho tayo, kung ano pa man pinagkakakitaan natin, lumayo ka man. Katulad ng aking anak, sa galing na Saudi Arabia, si Julian, bagong bakasyon, sa isang tatarabaho sa barko. Problema din ako. Sabi ko, kanina sabi niya, sa mama niya, gusto ko niya, huwag na akong lumayo. Ang hirap pala niya na nasa malayo. Totoo naman talaga, sino bang gugustuhin mong Ako nga, di ba? Matagal na rin kami nag-abroad ni Brother Manny. Kung mararanasan niya lang kung anong hirap na-experience namin doon, puro isip na lang yung pamilya. Nandun ko sa malayo, ang isip mong pamilya. Hindi ka nag-i-enjoy.
Araw-araw pagkagising, yung pamilya ang iniisip mo. Yung talagang mahirap na sitwasyon sa buhay mo, yung mamalayo ka sa pamilya. Dahil ginagawa mo yun dahil sa layunin mo na mapabuti ang iyong pamilya, sa pangangailangan mo, pamilya, o kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, samahan mo ito na makatulong tayo sa pangangailangan ng iba. Lalo na sa gawain, sa suporta sa gawain ng Iglesia ng Diyos. Dahil yan ang tatlong prinsipyo na nakita ko na dapat pala nating magawa. Na kaya tinatag dito ang Iglesia ng Panginoon upang tayo ay magsuporta tayo dito. Kaya nang dalagay tayo ng tithes. Dito, giving. Kaya lang minsan pag malayo ka na, hindi mo na magawa, nakalimot ka na. Yung iniisip mo na lang, yung sa pansarili mo. Pero kahit malayo ka, sa pag-alis mo, hilingin mo sa Panginoon, samahan ka ng Panginoon, walang pag-aatubili na ang Panginoon sasamahan tayo. Dahil pwede ka namang sumuporta. Pwede mo namang paglingkurad ang Panginoon kahit saan ka. Kaya, kasi tayo naman, may limitado tayong kaisipan. Bagamat hinihingi ng kasultan, ang plano mo ay hihingi mo ito sa Panginoon. At ipaprosper niya ito. So, ang magitan ng pagpapaubayad, ipagkakatiwala mo sa Kanya. Kaya, ang paglilingkod ay napakahalaga. Huwag nating titingnan ng sa isang party lang. O sa pera na lang ako. Kasi yun ang sinasabi. Pag ginudyos mo ang pera, yun ang pinaglilingkuran mo. Yun ang Panginoon mo. Yun ang Diyos mo. Kaya kailangan tayo naglilingkod sa Panginoon upang mas lalo tayong higit ang pagpalain ng Panginoon. Kasi hindi siya magkukulang. Sabi nga niya, hanapin niyo muna ang karaan ng Diyos. At anumang inyong pangangailangan ay daragdag na lamang. So, hindi talaga magkukulang ang Panginoon. Tayo ang nagkukulang. Nagkukulang tayo sa tinatayuan natin ito, sa mga doubtness, mga pag-aalinlangan. Pero kung makikita ng Panginoon na ang puso natin ay buo natin pinagkakatiwala sa Kanya, umiyak tayo sa Kanya, walang walang pag-aalinlangan ng Panginoon. Ako na-experience ko na kasi yan eh. Baka magkakwentuhan talaga tayo dito. Sabi ko, sayang. Kung tama lang yung palakad ko. Sana mayaman talaga ako ngayon. Pero nag-fail ako, bumagsak. Salamat na lang at muli binabangon ako. That's right. Tignan niyo mga kapatid. Bakit sa mga kasaysayan, maraming ilan na pinagpala na katulad nila ni Abraham. Ilagay mo nga sa Genesis chapter 10, verse 2. Ayan. Si Abraham, dating Abram pa, hindi pa si Abraham. Bago sinaging Abraham pa, sabi dito, at si Abraham ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak at sa ginto. Tayo niya mga kapatid, ito ay isang lingkod ng Panginoon. Si Abraham, siya ang ating naging ama ng pananampalataya. Siya ay makakausap niya ang Panginoon kung kukunin mong kasaysayan, kwento ng Biblia, talagang pinagpala ang taong ito. Pero nagkasala din ito. Nagkamali din ito. Saka sa kulukuyan, naglilingkod siya sa Panginoon. Nang mawala ng kabuhayan, pagkain sa lugar na kanilang kinatitirikan, minsan silang umayo kasama ang kanyang asawa.
Nagsinungaling pa nga siya, pinagkanulo niya pa ang kanyang asawa. Sabihin mo, wag, kapatid kita, hindi kita asawa. Huwag na natin kwento niyan. Pakikita ko lang sa inyo na si Abraham ay pinagpala ng Panginoon. Sa Job chapter 42, verse 29, tungkol din ito kay Job. Kung babasahin nyo ito, sa aklat ng, ayan, si Job tayo. Job chapter 42, wala. Nawala na yata ito, Second Chronicles muna lang, chapter 9, verse 22. Si Job nga, si Solomon na lang. Si Solomon, ang naging hari ng Israel. Sabi dito, sa gayoy ang haring Solomon ay humihigit sa lahat ng hari sa lupa, sa kayamanan, sa karunungan. Siya ang haring Solomon, King Solomon, na humingi sa Diyos, ang hiningi niya ay karunungan. Hindi lang karunungan ang pinagulob sa kanya ng Panginoon, kundi kayamanan. Higit siyang mas maraming kayamanan sa maraming mga hari, mga noong panahon. At yung karunungan niya ay walang makapantay. Ito mga kapatid. Ito yung mga tao, katulad ni King David, marami pang mga tao sa Biblia, si Esther, mga pinagpala ng Panginoon. Kasi yun talaga ang layunin ng Panginoon na pagpalain ang bawat pantas na kanyang hinirang. So, marami mga tao. Si Job, yung marami din siyang kabuhayan, yung pamilya niya namatay. Basahin niyo yan sa Book of Job para maintindihan niyo. Kasi ikukwento ko yan dito, doon lang maubos na tayo. Na lingkod ng Panginoon si Job. Doon siya, inaasa niya, nagtitiwala siya sa Panoon. Pero nagkaroon ng, nag-usap ang Diyos at si Satanas. Sabi ni Satanas, pinagpapala mo kasi ang lingkod mo na si Job, kaya ganun na lamang ang tiwala sa iyo. Pero sabi ng Diyos sa kanya, sige, subukan mo. Huwag mo lang papatayin. Nga, naghirap si Job, mamatay ang pamilya, nawala ang lahat ng kabuhayan. Pero nandoon pala, nagkaroon ng sakit, mga bukol sa katawan, sobrang hirap ni Job na dinanas. Yan ay pagsubok. Yan nagawa ng kaaway, pinahirapan si Job. Pero ano nangyari? Nawala ang lahat niya mga ari-arian, mga hayop, nawala lahat. Back to zero siya. Zero balance siya. Pero hindi natinag si Job. Nandun pa rin ang pinagkatiwala niya sa Panginoon. Sinisisi nga siya ng kanyang asawa. Iwanan mo na ang Diyos mo na yan. Yung asawa niya, pinipersecute siya. Sabi niya, tayo ba, dahil ba sa hirap na ito, tatalikod tayo? Kikilalanin ba natin, paglilingkuran ba natin ang Diyos dahil lamang sa kasaganaan? Hindi ba kailangan din kahit sa kahirapan, ay paglingkuran natin ang Panginoon? Bagamat sa bandang huli, nagkaroon din siya ng pag-alinlangan. Ibig sabihin, nagkasala din siya sa sobrang hirap. Pero, madaling istorya sa nangyari yung kay Job, yung kayamanan niya, dinoble uli ng Panginoon. At nagkaroon uli siya ng pamilya. So, ganoon pala ang Panginoon. Minsan, masakit.
mawalan ng pamilya, mga anak. Pero ang Panginoon ang may akda ng lahat ng bagay. 2 Chronicles chapter 9, wala na ba yan? Yun na ba yun? Ayan. Tapos na tayo. Ayan mo na. Ilagay mo na sa Proverbs chapter 10, verse 22. Ayan, sabi dito sa Proverbs, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Sino ba gusto yumaman sa inyo? Palagay ko lahat tayo. Ako gusto ko yumaman, kahit medyo matanda na ako. Kasi gusto ko, pag meron akong gustong bigyan, o mga magdonasyon, meron akong ibibigay. Diba? Kasi yan ay isang prinsipyo yan pala ng Diyos. Ang hindi tayo maging madamot, tayo ay magbigay, tumulong sa kapwa, at tumulong sa gawain. Yan ay prinsipyo ng Panginoon. Magbigay ka at kayo ay bibigyan. Ganun palagi merong ang sinasabi lang. Kaya lang minsan nalilimutan pala natin yan. Ang lagi nating naalala, ang humingi. Puro tayo hingi. Sabi ko, ako puro na lang ako sa hingi. Gusto ko naman, Panginoon, magbigay ako. Kasi pag nagbibigay ka, iba yung feelings talaga eh. Lalo na kung ginagawa natin yung nagbibigay tayo, ayon mula sa kalooban ng Panginoon. Kayo, mga kabataan kayo, huwag niyong kalilimutan to. Sana yumamang kayo. Dahil sabi nga ng ating pastor, ang mga kabataan ay ang backbone ng iglesia. Kaya pag sumagana ang iglesia na ito, baka marami tayong matulungan. Yan ang testimony ng bawat isa sa atin. Nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. So, pag tama pala ang pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, hindi ito babagsak. Hindi ito maghahatid ng kalungkutan. Minsan na-experience ko to. Pinaunlad ako ng Panginoon, mga malit pa mga anak ko, pero napabayaan ko. Biglang bumagsak. Nangihinayang ako, sabi ko, sayang, yung tindahan na ito, sana sa amin ito. Napabayaan ko. Napamali yung takbo. Napamali yung bagay, hindi ko naman sinisisi ang sarili ko. Kasi, kumbaga sa kulang pa ako sa karanasan, kaalaman tungkol sa mga salita ng Panginoon. Ngayon, unti-unti nahuhubog tayo sa salita ng Panginoon. Dinadatnan tayo ng kanyang salita. Pinagkakaloob niya sa atin ang kanyang espiritu. So, ibig sabihin, pag nabatid na natin ito, nandoon ang Panginoon. Handang magbigay ito sa ating mga pangangailangan. Pasaganahin ang bawat isa. Amen ba, mga kapatid? Hindi yung puro na lang hirap. Mamaya, kwento na, hirap na. Naku, hirap, puro hirap. Nakakasawang pakinggan. 1 Kings, magkukwento tayo dito. Kayang-kaya to. 1 Kings tayo. Isa itong babae doon sa panahon ng Old Testament. Babasahin natin ng Tagalogin mo na lang. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, ikaw ay bumangon paroon sa Sarepta. Ito'y Sarepta, isang lugar na nauukol sa Sidon at tumahang ka roon. Narito aking inutusan ng isang baong babae roon na pakanin ka. Yung balo. Ituloy-tuloy muna hanggang 8, hanggang 16. Sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Sarepta at nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat
At tinawag niya siya at sinabi, sinasama ko sa iyo, nadalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. Si Prophet Elijah ito. Nakakatagpo ito ng panahon ni Prophet Elijah. Sabi doon sa babaeng balo. At nang siya imayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalan mo ako ng isinasamo ko sa iyo na isang subong tinapay sa iyong kamay. Isang subo. Yun lang ang inihingi ni Elias doon sa babaeng balo. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay. Yun ang kalalagayan ng babaeng balong. Nasa stage ng kahirapan. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi. Isang dakot. Biro man, isang dakot, mga kapatid. Tapos, humihingi pa si Prophet Elijah, nadalan siya ng pagkain. Doon sa balong ngayon. Isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. 2 patpat. So kakaunti naman talaga, isang dakot na lang na harina. Siyempre, kaya nga lutuin yung ng 2 patpat, di ba? Bago sila mamatay, yung anak niya, makakain man lang. Yun ang kalalagayang napakahirap na kalalagayan. Pero si Prophet Elijah, inihingian niya pa ito. Nadalhan mo ako ng pagkain. Doon, ilagay mo doon sa lagyan ng inuman. Tuloy natin. At sinabi ni Elias, ayun na si Elias, si Prophet Elijah, basahin niyo ito, mag-aral kayo sa Biblia, magbabasa kayo para mas magiging niyo maintindihan ito. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Kasi si Prophet Elijah ay lingkod ng Panginoon. Meron siyang pantasya, meron siyang alam tungkol sa kalooban ng Panginoon. Kaya bakit niya nasabi ito, huwag kang matakot. Kasi propeta nga naman, di ba? Yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pinauuna pa. Instead na maghahanda na yung mag-ina na magluto ng isang dakot na harina, na ang sabi ni Prophet Elijah, unahin mo muna ang hiningi ko sa iyo. So, grabing demand ni Prophet Elijah na kumbaga, para itong walang lumalabas, para itong walang konsensya. Nakita na niya sobrang nang hirap, hingi pa. Ikaw kaya magawa mo kaya yun? Nakita mo ng kakaunti ng pagkain, hihingin mo pa. Para bang walang konsensya dito si Prophet Elijah, di ba? Sabi dito, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. At ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Di ba? Napaka-unfair. Nagkawawa na nga yung mag-ina, yung si Prophet Elijah, gusto niya ba, unahin siya, yung pangangailangan niya. Ituloy. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ayaw naman pala, may basihan. Kasi propeta nga naman. May alam, pantas, si Prophet Elijah. Mayroong purpose, may layunan ng Diyos. May sinasabi ang Diyos. Kaya yun ay ginawa ni Prophet Elijah dun sa babae. Mayroong layunin ang Diyos. Sabi dito, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Yun, ipinapahayag na. Na sa kaunting anumang meron ang mag-ina na isang dakot na lang, ano ba sinabi dito?
Hindi makukulangan. Kung meron siyang lalagyan, kung halimbawa, may isang balde ka na puno ng harina, pag kumuha ka, o kaya binawasan mo, hindi ito nababawasan. Puno pa rin. So, ito'y, siyempre, mag-ano ka talaga. Katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, nang humingi siya ng 5 tinapay, 2 isda, pinakain 5,000. Iba pa yung mga bata. Yun ay gawa ng Diyos. 2 isda, pinakain 5,000 katao, at nagsobra pa. Sumobra ng 12 bakol. Ganon ang Panginoon. Ganon pala ang Diyos. Hindi tayo pagkukulangin. Tama lang. Dito, ang banga langis man ay mababawasan hanggang sa araw ng magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Ituloy mo na. At siya yumaon at ginawa ang ayon sabi ni Elias. Meron siyang kapayagan, nagsalita si Elias ayon sa utos ng Panginoon, ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa layunin ng Diyos. Ipinahayag niya ito doon sa magina. So naniwala ang magina. Sabi dito, at ayun sabi ni Elias, at kumain ng babae at siya ang kanyang sambayan ng maraming araw. Isang dakot na lang. Pero sabi dito, yung pamilya niya at ang kanyang sambahayan kumain ng marami pang sumunod na mga araw. Ibig sabihin, hindi nagkulang. Pinatotohanan ng Diyos ang kanyang layunin. Nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pantas na si Prophet Elijah. Kaya mga kapatid, sino ba tayo ngayon sa panahon ito? Tayo ay mga pantas na dinatnan ng salita ng Diyos. Simula na pagkakataon na nating hilingin ito. Humingi tayo para maibsan ang ating mga problema. Umiyak tayo sa Panginoon. Amen. Paano kukuha nyo? Anong tinatalakay natin ngayon? Simpleng aral, pero napakahalaga. 16, ang gusi ng harina ay hindi makulangan. Biro ba yan? May isang balde ka ng harina. Puno. Pag kumuha ka ng isang tabo, hindi nababawasan. Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Doon sa 6 na tapayan na tubig, ginawa niyang alak. Nagtataka yung mga tao dahil sa kasalan na yon, yung pinakamasarap na alak, doon lang nila natikpan. Tsaka galing sa pagiging tubig, naging alak. So, ganoon ang kapangyarihan ng Diyos. So, mga kapatid, walang pag-aalinlangan. Kung tama tayo sa tinatayuan nating pananampalataya, walang pag-aalinlangan. Na yumamang ka, payayamanin ka ng Panginoon. Kung tama, kung karapat-dapat ang bawat isa sa atin, lumakan tayo ayon sa pananampalataya na tinanggap natin sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsagana sa inyo. Tignan niyo yung babae, mag-ina. Isang dakot na harina, hindi nagkulang. May para bang madaling, yung sabi ng mga iba, marinig, para niyang may magic. Yung, isang balding harina. Pag binawasan mo, yun pa rin, puno pa rin. Parang tubig sa ilog. Pag kumuha ka ng tubig, hindi nababawasan ang ilog. Diba? Naisip niyo ba yun?
Desire natin yung mga kapatid. Sabay-sabay nating hilingin sa Panginoon. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisigana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Kailangan pala ang paglilingkod natin tama para hindi mahalaga ng biyaya ng Panginoon. O kapatid, yun pala ay susi ang paglilingkod sa Panginoon. That's right. Proverbs chapter 13, verse 11. Ang kayamanang tinangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa. Na-experience ko na to eh. Siguro sa iba, na-experience din to. Nung una, na lumakad tayo ng ayon sa ating plano, yung mga nag-abroad, hey, Brother Ramon, ngayon lang kauwi yan. Lumakad yan. Por medyo sa pamilya, para hindi magkulang sa pangangailangan. Pero napatid ko, na kulang siya sa kaalaman tungkol sa salita ng Panginoon. Meron pa rin siyang kulang. Maaring sagana siya ngayon sa buhay, sa pananalapi o sa ano pang bagay na pangangailangan ng material, pero meron pa rin siyang pagkukulang. So, kung narito na siya ngayon, narinig niya ang salita ng Panginoon, maaring ito na yung araw na ini-encourage ka ng Panginoon na hindi ka pagkulangin sa spiritual na pangangailangan. Hindi sapat ang material na bagay upang tayo ay manangan dito. Kasi kung may karoon sapat na ang kabuhayang material sa munding ibaba na lumakad tayo, sana hindi na tayo nagkikita-kita dito, nakakapagod talaga. Ako masakit naman ang likod ko talaga. Magpapabintusan na naman ako. Sakit. So, ibig sabihin, dahil ng Panginoon na tayo ay subagana. Itong iglesyang ito. Sila, laking patuto nito si Sister Rina. Dahil sa kahirapan, ngayon, sabi ko, nakakapagtaka, parang kailan lang. Ito na tayo ngayon. Na natatanaw ng ibang tao. Ano nangyayari sa pamilya na yan? Dati na mga mahirap yung mga tao na yan. Yung pamilya sila, Brother, Sister Rina. Para bang, sabi ko nga, nung ako, hindi ko naman sila ka-close. Ba't ako magtsatsaga sa mga ito? Mahirap. Pero hindi yun ang tiningnan ko. Kundi ang tiningnan ko ay ang pagtawag ng Panginoon sa akin. Sabi ko, ano ba? Hindi ako nagtataka. Nandoon yung kasiyahan ko sa puso ko, yung kagalakan ko. Na makakasama sila. Hanggang ngayon, salamat sa Panginoon. At ngayon, dinagdag kayo ngayon sa amin. Dahil yun ay ang layunin ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Ang kayamanang tinangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa. Minsan, mayroong tao na kung baka nagtatayo ka ng tore pagdating sa dulo, babagsak. Sayang. Pero kung ipinagkakatiwala pala natin sa Panginoon, ang tore na itatayo natin, ito'y magiging matibay kapag kapakinabang. Ba naiintindihan nyo? Kaya naranasan ko to. Na bigla akong nagkaroon ng ginhawa sa buhay, biglang bumagsak.
Sabi ko, Panginoon. Umiyak ako sa Panginoon. Dahil nahihirapan yung pamilya ko, nagpapaaral kami. Jeric nga, yung meron kaming kalamansing 2 puno, pinatigil ko sa pag-aaral, tumigil ka na muna. Nung nag-aaral siya, namimitas ako ng mga limonsito, binibinta ko sa tindahan para pamasahe lang. Minsan walang baon. Sabi niya, bahala na ako, sabi niya. Ganun talaga. May experience mga hirap sa buhay. Pero dahil sa aking kakulangan, dahil ako ang ama ng pamilya, kung naging tama lang sana yung paghahanda ko, sa biyaya ng Panginoon, hindi pa huli-huli ang lahat. Ito, meron na ako mga... So, nandun pala. Sinikap ko na lumakad ayon sa pananampalataya. Hindi ko sinasabing perfecto na ako. Pero nakita ng Panginoon yun. Sabi dito, ngunit siyang nagpipisan o nag-iimpok o siyang nangahawak sa biyaya ng Panginoon. Ilagay mo nga sa English para madaling maintindihan. Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. Kung bibigyan ito natin ng pagpapahalaga, kung tatayo tayo sa ayon sa tamang pananampalataya, ito ay yayabong. Mas lalong higit na pagpapala ng Panginoon. Na yumaman ang bawat isa sa inyo. Makakatulong tayo sa mga nangangailangan. O kaya ibig kong sabihin. Tuloy mo na. Luke chapter 6 verse 38. Malapit na. Isa ito sa mga prinsipyo ng Panginoon. Sabi dito, ito'y utos ng Panginoon. Aside sa mga bagay na tatanggapin, hindi natin pala pwedeng sarilinin. Sabi dito, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ibig sabihin, kung tumanggap tayo ng biyaya ng Panginoon, kailangan pala tayo magbigay. Magpaluwal. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Sino magbibigay? Ang Panginoon. Ay sabi dito, pik-pik o kaya siksik, liglig at umaapaw. Di ba yung harina? Sinabi doon sa babaeng balo. Hindi na uubusan. Parang merong parang magic. Yung isang balde ng harina, limbawa, pag tinaboy mo yung isang tabo, nandun pa rin, puno pa rin. Nakakapagtaka. Yan ang ibig sabihin dyan. Umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat ninyong isukat ay doon kayo muling susukatin. So, ayun ay isang utos ng Panginoon. Kung nais na pala nating hindi pagkulan, mag-umapaw tayo sa biyaya ng Panginoon. Yun pala. Isa yun sa prinsipyo ng Panginoon. Kasi mula ngayon, i-encourage ko ang sarili ko, pamilya ko, at kayo. Bawat isa sa atin. Na huwag tayong madamot. Magtulungan tayo. Kaya, ihilingin ko sa Panginoon, sana mas higit pa akong sumagana sa palalalapi para magkakataon makatulong. Yun ang dapat na asa. Huwag lang yung asa ng asa. Matthew chapter 6 verse 33.
Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So this is the very principle of God na makikita natin na maari kang yumaman na hindi, wala kang access sa Panginoon, katulad ng ulan, pero ang inihingi ng Panginoon sa atin, ayon sa kanyang layunin at kalooban, mas lalong higit tayong sasagana pala. Mga utang na yan, nagpapahirap yan. And Deuteronomy chapter 8 verse 18, malapit na tayo magtapos. Kaya sa mga bagay na ito, habang tayo sumasampalataya, huwag natin kalilimutan. Bawat hakbang ng ating kasama natin ang Panginoon. Alalahanin natin siya. Huwag tayong maging tamad sa paglilingkod, sa pagkikipagtipon. Nakuha niya mga kapatid, mas lalong pag-initin natin ang paglilingkod sa Panginoon. Higit nating magawa ang paglilingkod na ito dahil isa ito sa iningi ng Panginoon sa atin. Kundi inyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Kung naroon ka na sa kalalagayan ngayon, huwag tayo makakalimot sa Panginoon. Kung wala pa, humingi tayo. Ay doon sa Proverbs chapter 21, ipinahayag sa atin, hilingin natin, merong nakaabang na biyaya sa Panginoon. Amen ba? Balikan natin yung mamaya para madali makuha natin. Sabi dito, magkaroon ka ng kayamanan upang kanyang papagtibayan ang kanyang dipa na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya ng sa araw na ito. So, kailangan palang makita ito sa atin, hindi yung naghihirap tayo. Kasi nga naman, yung mga ibang tao yan, kaya naghihirap yan, mga born again kasi yan. Kasi, alive ang mga yan. Dahil mga yan, dito, noon, brother Ding. May dala-dalang ano yun, yung malita, ano ba yung porpulyo? Pinagtatawanan. Si Atty. Pulpul. Atty. Pulpul daw. Naaawa ko. Bakit ganyan ang pagkakilala ng mga tao dyan sa labas? Hindi nila alam. Ang biyaya ng Panginoon. Pinatotohanan ng Diyos sa kanyang pamilya. Narito sila ngayon bilang patotoo. Amen ba mga kapatid? Siguro hanggang doon na lang. Marami pa sana. Tatapusin ko na yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ay, wala nang oras. Salamat. Iniling ko ang uling pagtayo ng ating kapatid. Masakit talaga ang likod ko. Biyababay ko sa kanyang huling panalangin. Pero nais kong umawit doon sa kinantan nyo kanina. Siya na lang aawit. Yung, your plan is to prosper. Pwede ba mga musician? Gusto ko kasing awitin yun eh. Sige. Awitin natin habang nakaupo na lang tayo mga kapatid. Yung part lang doon, may dadagdag lang akong konti para higit tayong umuwing pinagpala sa araw na ito. Yung part na nandun, mga backup, you can use your microphone. Konting tayo, break tayo. Thank you, Brother Alex, sa preaching of the word. Awitin natin yan. Your plan is still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood.
are sovereign over us. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. So, nais ko pong bumasa ng ilang naitala ko dito. Binigyan tayo ng pagkakataon na makapagdagdag, mga kapatid. I do agree sa pangangaral sa umagang ito at habang nakikinig ako, marahil may plano ang Diyos na maging bisel ng pagpapala ang La Purisima para makatulong sa iba. Yan po ang aking tinitingnan, mga kapatid. Kahit nung wala pa tayo, pabangon pa lang tayo at kakaunti pa lang yung pagpapala na meron sa atin, pero dahil meron tayong pusong generous, meron tayong pusong hindi makatiis sa mga nangangailangan, sa mga lumalapit sa atin, even to the other churches. Kumbaga, sa ministry natin, yun ang napansin ko, nalapitin tayo. Lapitin tayo ng mga simbahan, ng mga taong nangangailangan at hindi tayo makahindi, mga kapatid. Di ba? So, marahil, meron pang plano ang Diyos na higit sa mga huling araw na ito. Di ba? Na magiging itong lugar na ito ay magiging depository ng langis, ng pagpapala. Actually, yung word na treasure sa Proverbs na ginamit ni Brother Alex ay hindi lang basta kayamanan, kundi sisidlan, mga kapatid. Kumbaga, pinaglalagyan. At ibig sabihin, lahat ng bagay na kailangan ay nandoon. Di ba? So, marahil ang fellowship na nandito, ipag-pray natin, mga kapatid, na lahat tayo ay paunlarin ng Panginoon. Lahat tayo ay paginawain ng Diyos sapagkat ang ating Panginoon ay siya ang author ng pagiging mayaman. Do you believe that? Nais kong bumasa ng scripture para lang susugan yung paksa ng ating kapatid, Brother Alex, para makuha natin yung kabuuan sa araw na ito. Sa 2 Corinthians chapter 8, binasa to kanina, pero hindi lang nabasa yung verse 9. Kasi pwedeng isipin ng iba, bakit ang Panginoon ang pumarito mahirap? Hindi niya ipinortray na mayaman siya. Pero mayaman siya, mga kapatid. Merong purpose. Merong dahilan ang mga bagay na ginagawa ng Diyos. Sa verse 9, sabi niyan sa English, sa KJV, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that ye through His poverty might be rich." At huwag niyong sabihin, Kuya Ryan, spiritual yan. No. The context of 2 Corinthians chapter 8 is material blessing. You can read that. At ang title niyan sa ibabaw, andyan yung principle, sabi ng ating kapatid sa paksa niya, the truth about prosperity through the principle of God. At yung 2 Corinthians na yan, may title yan sa taas. Ang title yan, basahin nyo sa mga e-sword ninyo, Being Generous. Be generous. Or give generously. Nakikita nyo ba? Kung may mga e-sword kayo, Brother Jeff, nakita mo? Oh, sa mga sa ibang cellphone, sa Android, my sword. Give generously. So that's one of the principle, mga kapatid, para tayo ay paunlarin ng Diyos. Amen. Amen. Kanina tinatanong tayo kung gusto nating maging mayaman. Hindi tayo makasagot. Kasi parang iniisip nyo, parang hindi naman, well, kung ibang yaman kasi, kung makamundong kayamanan at paraan ng mundong pagyaman, hindi talaga to kalooban ng Diyos. Pero wag nating kalilimutan, mga mahal kong kapatid, ang Diyos natin ay mayaman. Siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Nais kong bumasa ng quotes para po pagtibayin natin at may dagdag natin ang mensahe ng propeta. Ibinigay ko na kay Sister Meraan sa paragraph 102. Sabi ng prophet, "I've been through depression." Pag sinabing depression, matinding paghihirap. May mga taong nasiraan ng ulo dahil na-bankrupt. Maraming mga taong na-depressed dahil nabaon sa utang.
At sabi ng propeta, he experienced that. Kung paanong depression man, sabi niya, I've been through depression and I've been through prosperity. Actually, pag sinerge yung word na prosperity sa message, may lilitaw dyan na 57 search, mga kapatid. 57 yung result na yan. At merong binansagan na Prince of Prosperity. Kilala niyo ba kung sino yung Prince of Prosperity? Sa Bible? Si Joseph, mga mahal kong kapatid. At sabi ng propeta, Joseph was a Prince of Prosperity and he is like the Lord Jesus Christ. Typology siya, mga kapatid. Sabi ng prophet, I've been through prosperity. I've seen it all together. Ang paghihirap at pagyaman, parehas niya nakita. But I would not turn loose the hand of Jesus Christ. For all the money, the wealth that you could find on the face of this earth and everything else. He is my friend when I'm broke. He is my friend when I got plenty. I love Him when I'm hungry. I love Him when I'm filled. I love Him when I'm in sorrow. I love Him when I'm happy, when I have money. Nagiging masa tayo pag may pera. Huwag niyong idinayan. Pag walang pera, magkaawa yung mag-asawa. Huwag niyong kakausapin si Matit pag walang pera yan. Huwag kayong bibisita sa amin. Di ba? Pag kinausap yung nanay ng anak na walang pera, delikado. So, ang isa sa nagpapaligaya sa atin, pera. At hindi masama ang pera. Sabi nga ng scripture, ang pag-ibig sa pera ang masama, mga kapatid. At mamaya may babasahin pa tayong isang verse para patunayan sa inyo na part yan ng plano ng Diyos sa atin. At hindi nagkataon yung pinawit ni Kuya Ninoy. Ang plano ng Diyos sa atin ay pagpalain. Amen. Hallelujah. Sabi dito, I love Him when I'm filled. I love Him when I'm in sorrow. I love Him when I'm happy. I love Him because I love Him. And because He first loved me. Amen. Hallelujah. So, sino itong minamahal na ito ng prophet, mga kapatid? Walang ibang ating Panginoon. So, John chapter 8, verse 8. John chapter 8, verse 8. Sabi ni Jesus, ito ay pangungusap mismo ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, all that ever came before me are thieves and robbers. John chapter 10, verse 8. Sa KJV, Sir Mary Ann. Sabi diyan, all that ever came before me are thieves and robbers. Mga scammer, mga mandorogas, mga manloloko. But the sheep did not hear them. So ano bang purpose ng mga magnanakaw na yan, mga kapatid? Sabi sa verse 10, to make this short, verse 10 na lang. Verse 10, KJV, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Pero ang ating Panginoon, sabi niya, I am come that they might have lights and that they might have it more abundantly. Amen. Kung payayamanin tayo ng Diyos, so be it, mga kapatid. Kung gagamitin ang iglesyang ito to be a vessel of blessing, amen. At kung tayo papaginhawain ng Diyos, napaka-imposible kung iisipin, Brother Unad, napaka-imposible paano ka giginhawa. Pero simulan natin sa maliit na bagay, kagaya ng babae na bao. Diba? Kahit wala tayo, kahit ano lang yung meron sa atin, pag nagpasimula tayong maging matapat at mapagbigay at inuuna ang kaharian ng Diyos, hindi liko ang Diyos para tayo ay hindi pagpalain. Amen. So, sabi doon, the truth about prosperity, true, the principle of God. Be faithful, be generous. Amen. Maging matapat tayo. Sabi ng Panginoon, kung sa maliit na bagay, hindi ka nagiging matapat at hindi ka mapagkakatiwalaan, paano ka pagkakatiwalaan ng mas marami? Kaya kung ano meron sa atin ngayon, mga mahal kong kapatid, pahalagahan nyo yan. Hindi natin kinakailangang yumaman muna para magbigay sa church. Kung ano meron kayo, pasimulan nyo ngayon and God will bless you. Amen. At hindi liko ang Diyos para kalimutan ang mga mabubuting gawa natin.
At kung luluobin niya, kung meron pang panahon bago ang rapture, meron pang 2 years, paano man yan mangyayari? Ipaubaya natin sa Panginoon. Ang Diyos ang bahala. Kung ilang taon na lang bago ang pagbabalik niya, paano ibibigay ang yaman na yan sa atin para unang-una matugunan yung mga pangangailangan natin, yung may mga pagkakautang, mabayaran yung mga pagkakautang, bahala ang Diyos. Pero gusto kong kunin yung bahaging dulo ng pangangaral ni Brother Alex, according to the principle of God. Unahin natin yon bago yung prosperity. Ang una nating isaisip, the principle of God. Then second lang yung prosperity. Pag ang unang nasa isip natin, prosperity, and not the principle of God, walang kabuluhan na yan. Unahin natin yung principle, then ang sunod niyan, prosperity. God bless you, my beloved brothers and sisters. Ating palakpakan ng Panginoon. Tayong lahat ay muling magsitayo sa oras na ito. Tayo'y mananalangin at awitin ulit natin yung inawit natin, your plan is still to prosper. Then after that, tayo'y magpipray sa closing, mga kapatid. Awitin natin in solemn way. Do you believe that? Na ang plano ng Diyos ay pagpalain kayo? Pagpalain tayo, Brother Uned? Imposible. Imposible. Lord, paano? Be faithful. Be faithful. And be generous. Sabi ni Pablo, it's better to give than to receive. Pasimulan nating matutong may pusong, may katapatan na inuuna ang Diyos, mga kapatid ko. Imposible sa tao, imposible sa ating kaisipan. Paano tayo giginhawa? Napaka-imposible. Pero ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin itama yung puso natin. Pag naging tama yung puso natin, may paparating na pera. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng yaman kung hindi tayo mapagkakatiwalaan. Baka kung saan lang yan mapunta. Pero kapag ang puso natin ay naging tama, bibigyan tayo ng Diyos higit pa sa ating inaasahan. Hallelujah. God will bless us more than what we expect, mga kapatid. Overflowing blessing. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. Your willingness in the fight. Itong flood na to, last year, binaha tayo hanggang second floor. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign. Alam niyo, mga kapatid, ang Diyos totoo sa atin, di ba? Bagamat marami pa rin tayong pagkukulang, marami pa rin tayong kakulangan, pero ang Diyos mabiyaya at masagana sa atin. Nung pumunta kami nung Friday sa meeting, nauna ako na dumating sa kanila at mga brothers na kasama ko. Sabi ni Kuya Gary, ang unang bungad niya sa akin, hindi nagkataon ta. Sabi ni Pastor Gary sa akin, Brother Ryan, ang yaman mo na. Sabi ko, mayaman po sa hulugan. At least merong pambayad. Yeah. Yun nakita niya mula sa kanyang bibig. Pag-shake hands namin, bago kami umupo, Brother Ryan, ang yaman mo na. Ang sagot ko, yes po, mayaman sa hulugan. Pero sana, bago mag-rapture, kaya nating bumili ng cash. At yung bibilhin natin, hindi para sa atin, kundi para sa iba. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at dakila. Hindi nagkataon ang araw na ito. Hindi nagkataon ang mga bagay na aming napakinggan, Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw po ang nagtatalaga ng lahat ng bagay. May nangangailangan,
sa umagang ito sa mga pangangaral na yung ipinadala sa amin sa araw na ito. Mula sa exhortation ni Brother Intoy hanggang sa pangangaral ng aming kapatid Brother Alex. Lord, meron kang layunin kung bakit dumating ang mga paksang ito. Tulungan mo lamang kami na makuha, O Diyos, ang kapahayagan at kaunawaan na nais mong ipabatid sa bawat isa amin at ibigay sa bawat isa amin. Lord, I remember last Wednesday, isa sa binasa naming mensahe mula sa propeta. Nakita niya ang sanglibutan na umaangat ng umaangat, umuunlad ng umuunlad. At ang sabi niya, the church are too far away from the world. Na pag-iiwan na daw po, Panginoon, ang simbahan, ang iglesia ng sanglibutan. At sinabi mo, through by the prophet, Lord, the blessing are yours. The blessing is yours. And Lord, amin ang biyayang ito. Amin ang pagpapalang ito. Tulungan mo lamang po kami na una ay may tama, O Diyos, ang aming mga puso. Kung kami ay nabigo, kung kami ay nagkamali at nagkulang at naging mali ang mga pamamaraan sa mga nagdaang panahon, Lord, minsan pa, we ask for forgiveness. Patawarin mo po ang bawat isa, lalong-lalo ang mga tatay at nanay. Ang mga may gulang na matagal na sa paglilingkod. And even to the youth, Lord, all of us, kung kami man ay nagkamali sa maraming bagay na may kinalaman sa finances, Lord, sa mga pangangailangan, kung hindi naging tama ang aming mga puso at pag-iisip, sa umagang ito, sa pamamagitan ng mga salitang aming napakinggan, nawa, pihitin mo ang bawat kaisipan at puso na maging tama, O Diyos, sa iyong harapan. At maging tama, O Diyos, ang kalagayan ng aming mga puso at pag-iisip. Na anupahat kung masusumpungan mo ang iglesyang ito na binubuo ng mga mananampalataya na may tamang kalagayan ng puso, ay ibubuhos mo ang pagpapala na walang sapat. Hallelujah, na paglagyan, Panginoong Diyos, upang maging pagpapala din naman po kami sa lahat ng nangangailangan. Sa aming mga pamilya, Lord, unang-una, at sa mga taong nasa paligid namin at sa mga kapatiran. Mangyari lamang, O Diyos, ang iyong sakdal na kalooban. Aming dalangin ang lahat ng ito sa iyo sa araw na ito. Kalakip ng panalangin namin ay kahilingang pagpalain mo ang mga tumayong mga mangangaral sa umagang ito. Ang aming kapatid, Brother Intoy, sa kaloob na meron siya, sa sukat na ipinagkatiwala mo sa kanya, Panginoong Diyos, higit mo pa po siyang gamitin, Panginoon. Higit pang kapahayagan, karunungan ang ipagkaloob mo sa kanya, kalakasan, Panginoong Diyos, upang patuloy na magamit sa mga nalalabing mga panahon bago ang pagsasakatuparan mo na yung mga dakilang pangako pa sa mga huling araw na ito. And also to our brother, Lord, Brother Alex. Matanda na siya, Panginoong Diyos, mahina na in physical, pero kinakaya pa rin, Panginoong Diyos, nagpapagamit pa rin sa iyong ubasan. Bless him, Lord, at ang kanyang family, Panginoong Diyos. Higit pa rin kapahayagan at karunungan ang ipagkaloob mo sa kanya. To all of us, Lord, bless us. Matatapos ang gawain na inaasahan namin ang higit pang pagpapala mula sa iyo. Thank you so much, Lord, for this service. Thank you for your word, Lord. And we bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer. In the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. And dami nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. God bless you richly. Amen. Yung prosperity sa kaliwa, yung principle sa kanan. Amen. Yung principle nasa kanan, yung prosperity nasa kaliwa. Principle, then prosperity. Amen.